Sinabunutan, tinadyakan at ginulpi hanggang sa mawalan ng malay. Huwag ka mag-aalam dyan, babayan! Yan ang sinapit ng isang street vendor sa Caloocan City sa kamay ng kanyang kabarangay. Sa pagpunta ng resibo sa Barangay 73, Caloocan City, isang revelasyon ang ipinagbigay alam ng iba pang mga residente rito. Sa ating pagtatanong, hindi lang pala isang reklamo ang ipinupukol sa kabilang partido na ito. Dahil sa tumpok ng mga tao na ito, iba't ibang klase pa ng mga reklamo ang ating napag-alaman at ipinarating sa resibo ng ating mga kababayan. Kuyang sa inyo, pati hindi lang pala babae, pati lalaki, pinapatulan, no? Inabangan po nila akong pagkasama sa may labas. Tapos, pinagpapalo po ng helmet. Hindi lang naman ako yung nasaktan. Pati rin yung asawa ko. Ano bang klaseng kapitbahay yan? Pervision eh. Lahat mga nakakaaway na eh. Maging ang ibang kaanak pala ni Evelyn. Malakas din daw mang trip ng mga kabarangay. Tinatawag po niya akong baliw tsaka tanga. Siya rin po ang dahilan kung bakit nagkasakit yung anak. Na-depress po siya. Ang tinutukoy ng isang residente, ang kanyang menor de edad na anak na si Mia, hindi niya tunay na pangalan. Pinahiya raw siya ng pamangkin ni Evelyn sa social media. Anong sinabi sa'yo? Siya pangit ko daw po, hindi pera daw po, tapos insecure daw po ko sa kanya. Ano nag-epekto sa'yo? Hindi na rin po ako makakain ng maayos, tapos nawawalan na po ako ng focus sa pag-aaral. Dumating na rin sa puntong kinailangan ng magpatingin ni Mia sa eksperto dahil sa nararanasang depresyon. Ito po yung psychological report result ko po na pina-check po ng nila mama po para po to assess presence of trauma ko. Hanggang ngayon po, continued pa din po yung 2-month session ko po na pagpapacheck up ko po doon. Dahil hindi na rin matiis ng iba pang mga residente ang pamilya ni na Evelyn, sigaw nila, palayasin na sila! May mga lumapit din sa akin na talagang nagkakabaranggayan sila at dumating pa sa punto na nagkakademandahan sila. Marami po yan. Kaya nga, gusto na nga talagang ipetisyon yan ng mga kapitbahay niya. Pero teka, kailangan pang harapin ni Evelyn ang reklamo sa kanya ni Mona Lisa na pananakit. Nito lang Martes, ipinatawag ng barangay si Mona Lisa at Evelyn para sa kanilang unang pagdinig. Ilang sandali pa, biglang nag-grand entrance na si Evelyn. Ngayon, ang gusto namin malaman kung anong bulot-dulo sa nangyari. So napadaan ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yun gumanon ako. Yung reaction niya is nagsisigaw siya ro na yung mga masasakit na salita sa akin. Tumahimik ka, chismosa ka. Sabi ko gano'n. Ang hindi ko lang matanggap is sinigaw niya pa sa marami tao na sabi niya, ikaw, baog ka. Porque ba na wala kaming baby? Kung tutusin din niya po dapat manghimasukan yung buhay na meron kami. Depensa naman ni Mona Lisa. Okay, nasabi ko, dahil yung salita niya sa akin mga pangit, tinatawag niya pa akong barakuda, binalik ko lang sa kanya. Nang tanongin naman si Evelyn kung bakit siya kumantong sa pambubugbog kay Mona Lisa. Ginanyanan niya ako ng taga, tapos ginanin niya yung buhok ko, then pinurot niya yung mukha ko, so dinipensa ko yung sarili ko. So yung nakikita niyo yung video is yun lang para lumabas na siya yung kaawa. Yung sinasabi niya kuchilo, hindi ko yun ang bayad dahil nagliligpit ako, nag-ano ko, titinda ko ng postahe ng mga bangos, mga ano. Ito yung nangangagat siya. Ay, mangangagat ako lang akong ayan. Magagagat yan. Okay lang galang, no? Dapat mag-focus lang tayo doon sa nangyaring insidente kasi humahaba na tayo doon. Yung luma, Wag na nating pag-usapan yung nakaraan. Hindi tayo magkakaintindihan yan eh. Ang pagdinig ng dalawang panig sa barangay nagmistulang round 2 ng kanilang iringan. Para naman kayo nagkamali, di ba? Bilang namamagitan sa inyo, willing pa kayong magkayos. Ngayon, kung hindi kayo magkakayos, wala naman kayong magagawa. Tagapamagitan ng... Ay, hindi kayo magkakayos. Kami sa Lupon bilang isang mediator ay gagawin namin yung lahat para pagkasunduin kayo. So kung hindi talaga kayo magkakasundo is wala kaming magagawa ni Kap, kundi mag-issue kami ng CFA. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Evelyn ang say niya sa mga sumbong ng iba pa niyang mga kabarangay. Pinoprovoke po nila kami para po mas magalit ako, para po mas marami magalit sa amin. Alam po naman po, nag-expect naman po ko doon na yun po yung magiging feedback para sa akin is yung masama sa paningin ng ibang tao. Pero hindi nila alam kung sino talaga ako. Para masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig habang dinidinig ang kaso sa barangay. Pababantayan na lang po talaga namin sa tao namin sa barangay at
Yung mga nakakaalitan niya, ibibigyan na lang namin ng barangay protection. Ikinonsulta rin namin sa abogado ang planong pagpapapetisyon o pagpapaalis ng mga residente sa pamilya ni na Evelyn. They must come up with a compromise agreement. Kasi hindi pwede magpaalis ng tao sa kanilang tinitirahan dahil constitutional right natin yung the liberty of the abode. Mapapaalis mo lang ang isang tao sa kanyang tinitirahan kung willing siya. Paalala rin ni attorney, so yung simpleng asaran lang, yung simpleng pagchichismis mo sa isang tao, this may lead to to fatal consequences or consequences that may bring you the matter to court which may last up 5 or 10 years.